Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Valerio. Taong 1974, Infanta, Quezon. Hindi tubong infanta itong si Valerio. Ayon sa kanya, nakagaya ng mga kasama niya, unang beses lang niyang napuntahan ang lugar na yon. Ni hindi nga sumagi sa isip niya na makakarating siya rito. Gawa ng yung trabaho niya sa Rizal, hindi naman pumupunta sa kung saan-saan. Ang kaso lang, nung makilala nila ang kaibigan nilang taga-Infanta, dito na nagsimula ang yayaan. Pagmamayabang nito sa kanila, napakaraming magagandang tanawin sa lugar na ito. Hindi rin nila kailangang mag-alala sa matutuluyan dahil malaki ang bahay nito. Sagot na rin ito ang lahat, kaya ang iisipin na lamang niya ay yung pamasahe at baon nila patungo roon. Noong unang yaya, wala talaga gaanong pumapansin. Pero sa katagalan, habang lumalalim ang kanilang pag-uusap ukol sa lugar, paunti-unti, nabuo ang kanilang interes na subukan ang iniyayabang ng katrabaho nila. Ang paulit-ulit kasi nitong ipinagmamalaki, marangya ang baryo nila. Marami ka ritong makukuha, lalo na pagdating sa usapin ng mga ginto at mga likas na yaman. Ayon pa rito, na lahat ng taong nakakapunta sa kanilang lugar, literal na nagbabago talaga ang buhay pagka-uwi nila. At kaya lang naman sila nito niyayaya ay dahil sa kagustuhan nitong umangat sila sa lipunan. Sa madaling sabi, naaawa yun sa kanila, kaya gusto sila nitong papuntahin sa lugar nito. At para masabing hindi ito nagsasalita ng kasinungalingan, dito sila nito sinimulang bigyan ng bungkus-bungkus na pera. Dagdag pa nito, marami pa silang makukuhang ganon kung sasama sila. Dahil dito, wala na ngang nagawa sila Valerio kundi ang sumunod. Kinagabihan pagkatapos nilang magkasundo, sa bahay na sila ng kanilang kaibigan nagpalipas ng gabi. Maaga pa kasi ang alis nila kinabukasan, kaya mas magiging madali kung sama-sama na sila sa iisang bahay. Bale, ang kasama niya noong mga oras na yon, ang bisor nila sa opisina, yung dalawang maniningil ng mga pautang, tapos yung tatlong babae na nagtatala ng mga araw-araw na detalye ng transaksyon sa loob ng kumpanya. Sekretary, kumbaga. Lahat ng mga taong nabanggit, gumawa lang ng kanya-kanya nilang palusot para makapuslit. Mabuti na lang, kinaumagahan nun, saktong wala silang pasok. Kaya naman bawat isa, umalis na wala gaanong inaalala. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay, naging maayos naman ang lahat. Biyernes sila noon umalis sa bayan, kaya medyo malaki-laki ang araw na kanilang gugugulin sa lugar ng kanilang kaibigan. Anya, hindi naging madali ang pag-usad nila patungo roon. Gawa ng sa sobrang layo ng Infanta, ginabi sila ng dating. Dulong parte rin ng baryong pinuntahan nila, tapos yung daanan dito, napakasusukal. 6 na beses din silang nagpalipat-lipat ng sasakyan, sa rasong wala umanong masasakyang dumidiretso sa lugar na yon. Dagdag pa niya na, yung huling rutang tinahak nila, pinahiram na lang sila ng kabayo ng pamilyang nilapitan nila. Pinipilit pa nga nila itong sumama pero pailing-iling lang ito habang nakayuko. Yun bang ayaw sila nitong tingnan na animoy meron itong kinakatakutan sa kanila. Pero syempre, sa kabila ng ganoong pangyayari, di nila ito ininda. Bukod kasi sa wala naman silang ideya kung ano ang nararamdaman ng lalaki, masyado rin silang mga mangmang pagdating sa mga pangyayaring may kaugnayan sa mga nilalang na hindi nakikita. Pagkatapos ng ginawa nilang pamimilit, nang mapagtanto nilang hindi talaga ito susunod sa kanilang nais, doon na nagdesisyon ng kanilang kasama na umalis bit-bit ang mga alaga nitong kabayo. Ayos lang naman sana yon,
kasi nangako itong ibabalik. Pero hindi pa man sila nakakalayo sa huling baryo, nakita niya ang lalaking biglang tumayo sa labas ng bahay nito habang titig na nakatingin sa kanila. Yun bang parang meron itong ibig iparating? Maski nga siya, hindi talaga nagkaroon ng ideya, pero di niya maipagkakaila ang kilabot noong nararamdaman niya. Sagad ito sa kanyang buto na halos lumupaypay ang kanyang katawan. Aligaga na rin siya at hindi makausap, kaya naman dala ng pag-aalala ng kanyang mga kasama, tumabi ito saglit. Nang mapansin niyo ng katrabaho nilang nagyaya sa kanila, narinig niya na may ibinulong ito sa hangin bago bumalik sa normal ang kanyang pakiramdam. Matapos nun, hindi na siya nagsalita pa. Kahit ano kasing pagdududang gawin niya, wala siyang batayan para patunayan ang kanyang mga naramdaman. Kaya naman nang mapanatag na ang kanyang mga kasama, agad din nilang ipinagpatuloy ang pag-usad. Mula roon, naging mabilis na ang kanilang pagbaybay ng daan, buhat sa mga kabayo na kanilang dala. Kalahating oras pa ang lumipas, narating na nila ang bukana ng baryo kung saan ito nakatira. At kagaya ng sinabi nito, maaliwalas at maganda ang lugar. Maraming malalaking bahay, tapos yung mga kalsada roon sementado na. Kapansin-pansin din ng mga sasakyan at maliliwanag na mga ilaw sa gilid ng daan. Kung titingnan nga mula sa malayo, para na itong bayan. Pero ang nakapagtataka lang, bakit napakalayo nito sa mga malalapit na baryo? Gubat din ang paligid nito, tapos meron lang yung iisang daan. Diba, kapag maunlad ang isang lugar, may mga daan ito patungo sa mga karatig bayan upang mas magiging madali ang pakikipagkalakal. Pero yung lugar na yon, parang pribado. Yun bang, iisang pamilya lang ang nagpapatakbo? At sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, unti-unti na siyang napuno ng pagdududa. Di man niya yun nakukumpirma. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang kutob na meron doong hindi tama. At ano man yun, sigurado siya na mapanganib ito para sa kanilang lahat. Maya-maya pa, tumigil ang katrabaho nila sa harap ng malaking bahay. 2 palapag ito, tapos may malaki itong espasyo sa loob. Antigo na rin ang mga gamit, kasama ng mga modernong kagamitan upang mas mapaunlad ang pamumuhay nila. Wala ka rin doong maamoy ng kakaiba, kaya hindi talaga noon nagduda ang kanyang mga kasama. Hindi nagtagal, pinaupo na muna sila nito sa sala para pagpahingahin. Nag-utos na rin yon sa mga kasambahay nila para makapagtimpla ito ng kape. Pero si Valerio noon, hindi uminom. Hindi niya kasi talaga gusto ang mga ganoong uri ng inumin. Tsaka isa pa, gabi na kaya hindi talaga siya nun pwede dahil hindi siya makakatulog hanggang umaga. E balak pa naman niyang magkaroon ng mahaba-habang pahinga, kaya naman sapilitan siyang tumanggi. Pilit pa siya noong inaalok ng kanyang mga katrabaho, pero di rin naman ito umubra. Kaya naman nung mapansin na ng mga itong naiirita na siya, nagpasya na yung tuluyan siyang tantanan. Ngunit ang hindi alam ng mga ito, na ang kapeng yun pala ay ang paunang laso na ipinasok ng nilalang sa kanilang mga katawan. Kinaumagahan maliban sa kanya, lahat ng kasama nila ay biglang nakaramdam ng pananakit ng ulo. Siyempre, agad na tumulong ang katrabaho nilang taga roon dahil na rin sa pag-aalala nito. Si Valerio naman, halos magkandara pa na rin sa paghahanap ng lunas para makatulong sa grupo. Ang kaso lang kahit anong ipainom nila rito, tila bang hindi pa rin nagbabago ang mga nararamdaman nito. At sa bawat oras na lumilipas, animoy mas tumitindi ang nararamdaman nilang karamdaman. Dahil sa pangyayari, dito na nagdesisyon ng nagsama sa kanila na patingnan ito sa albularyo. Ito lang kasi ang pamamaraan ng panggagamot sa lugar nila, kaya sa halip na umangal, pinili ng mga itong sumang-ayon na lang.
Bawat isa, baon-baon ang dasal na sana'y gumaling na sila pagkatapos silang matingnan ng manggagamot. Ngunit di pa man sila nakakapasok sa bahay ng matanda, bigla siyang nakaramdam ng kaba at kakaiba sa katawan. Habang papalapit kasi ng tahanan, pakiramdam niya hindi anghel ang nakatira rito. Bagkus ay isang demonyong nagbabalat kayo bilang tao. Dala ng kuryosidad, lakas loob niyang tinanong ang kanyang kaibigan ukol sa pagkakakilanlan ng manggagamot sa lugar nila. Aping, teka lang, ba't parang kakaibang nararamdaman ko sa bahay na yan? Sigurado ka ba talaga na manggagamot ang nakatira dyan? O baka naman bulaan? Ay, siguro mas magandang samahan mo na lang kami pabalik. Sa estado nila, mukhang kaya pa naman nilang maglakbay ng ganun kalayo. Nang marinig naman ito ng kaibigan niya, imbis na sumang-ayon ito sa ibig niyang mangyari, agad niyang napansin ang bakas ng pagtutol sa mga mata nito. Nakasimangot na rin ang taong yon. Tapos parang hindi na ito natutuwa sa mga bagay na naririnig nito mula sa kanya. Nang mapansin naman niya ang ganun nitong kilos, muli siyang nagtanong ukol sa kung ano ang ikinagagalit nito. Mariin din niyang inilahad na wala siyang sinasabing masama at ang sa kanya lang matulungan ang mga katrabaho nila. Dagdag pa niya na hindi nila inaasahan ang ganoong pangyayari, kung kaya't mas mainam na bumalik ng bayan upang makalapit sa mga bahay pagamutang lehitimo sa ganoong larangan. Matapos naman niyang mailahad ang kanyang saloobin, bigla naman siyang natahimik nang sumagot ito sa kanya ng, "Dami mong alam. Pwede bang sumunod ka na lang? Tsaka hindi mo ba nakikita? Kararating lang natin. Sa ayaw at sa gusto mo, mananatili kayo rito. Susunod kayo sa araw ng napag-usapan kung gusto nyong makuha ang pabuya ninyo. At kung ako sa'yo, Valerio, mas maganda na huwag ka nalang magsalita. Tulungan mo na lang sila, baka sakaling meron kang magawa." Pagkalahad nito ng mga katagang yon, agad siya nitong tinalikuran, kasabay ng pag-utos nito sa kanilang mga kasamang nagtutulong-tulong para madala ang mga katrabaho niya. Maya-maya pa, paglayo naman ito sa kanya, napilitan na lamang siyang sumunod. Naisip niya na kung hindi naman niya ito mapipigilan, mas mainam na masaksihan niya ang mga susunod na kaganapan. Hindi naglaon. Nang makapasok na sila sa loob ng bahay, agad na sumambulat sa kanyang harapan ang isang babaeng ubod na ng tanda. Habang naglalakad ito papalapit, panay pa ang pagyup-yup nito ng tabako habang nakatingin sa kanyang mga kasama. At nang makalapit na ito, inabisuhan nito ang kanilang katrabaho na ipasok na ito sa loob ng silid. Ayon sa matanda, hindi biro ang karamdaman ng kanilang mga kasama, kaya kinakailangan na nila itong magamot ora mismo. Nagbabala rin ang matanda na anuman ang makikita nila lalo na sa mata ng mga baguhan, mas mainam na magtanong sila para ito ay maunawaan nila. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali na silang naglakad patungo sa loob ng isang silid. Pagbukas naman ito ng pinto, bumungad sa kanya ang 5 lumang higaan. Malaki ang espasyo ng lugar, animoy araw-araw marami itong ginagamot. Pagkahiga naman dito ng mga kasama niya, dali-dali niya itong nilapitan habang inilalahad na magiging maayos din ang lahat. Di nagtagal, nang malikom na ng matanda ang lahat ng kinakailangan nitong gamit, nagsimula na ang gamutan. Sa una, puro mga ritual lang naman ang ginawa nito. At nung medyo matagal-tagal na, dito na pumasok ang pagpahid nito sa katawan ng mga biktima ng mga kakaibang likido. Pagsilay naman niya rito, kahit wala siyang alam sa ginagawa nito, nasisiguro niyang hindi yon ang pamamaraan ng mga manggagamot. At dala ng kuryosidad, dito na siya naglakas loob na magtanong sa matanda ukol sa kasalukuyan nitong ginagawa. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi,
bahagya itong tumigil sa pagpapahid ng mga langis, kasabay ng pagsagot nito ng, ano pa nga bang ginagawa ko? Siyempre tinutulungan ko ang mga kaibigan mo. Huwag kang mag-alala, iho. Mabisa naman ang paraan kong ito. Maya-maya lang yan sinlakas na ulit sila ng mga kalabaw. Kasabay ng pagwika nito, ay yung pagramdam niya ng tila bang bumibigat ang katawan niya. Nawala na rin siya ng lakas na tumitig sa matanda dahil kapag ginagawa niya ito, para nitong sapilitang hinihigop ang kanyang enerhiya. Nakaramdam din siya ng kakapusan ng hangin, kaya naman hindi niya na natagalan pa ang pananatili roon. Pero ilang minuto lang ang lumipas pagkalabas niya ng bahay, agad din naman siyang bumalik sa loob nito, kung saan dito na nga niya nakita ng sarili niyang mga mata ang pagpapakain ng matanda sa mga katrabaho niya ng mga kakaibang bagay na hindi naman niya mawari kung ano. Basta sobrang baho nito, tapos hindi talaga yun katanggap-tanggap sa kanyang sikmura. Ni isang segundo nga, di niya na kayanang manatili, kaya naman hanggat may sariwang hangin pa sa loob ng katawan, di na siya nagdalawang isip na lumabas. Pagdating niya sa bakuran ng bahay, doon niya na unti-unting pinag-isipan ang mga nangyari. Alam niya kasi na hindi pangkaraniwan ang mga bagay na kanyang nakita, kung kaya't nagdesisyon siyang kausapin ang katrabaho nila paglabas na paglabas nito. Ang problema lang, di rin naman niya ito nagawa dahil nung lumabas na ang grupo, nakita niya na masaya na itong kausap ng mga katrabaho nila. At sa estado ng mga taong yon, mukhang hindi man lang ito tinamaan ng malubhang karamdaman. Dala ng pagtataka, agad naman niya itong nilapitan. Pilit niya yung tinanong ukol sa mga nangyari, ngunit sa kasamaang palad parang wala itong natatandaan. Paulit-ulit din niyang ibinabahagi ang lahat ng karanasan nila, pero yung mga kausap niya, wala na sa tamang wisyo. Dahil dito, minabuti na lamang niyang tumahimik. Hindi na siya nagsalita pa, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na wala rin naman siyang maririnig na matinong sagot mula sa mga ito. Pagbalik naman nila ng bahay ni Aping, bumungad sa kanila ang mga kamag-anak nitong nagluluto ng iba't ibang putahe. May tugtugan na rin sa bakuran ng bahay, tapos marami na rin doong nag-ayos na animoy may papasapit na selebrasyon. Nang mapansin naman yun ng kanyang mga katrabaho, dito na ito nagtanong kay Aping ukol sa kasalukuyang nangyayari. Wala yan. Isang normal na selebrasyon para sa inyo. Kapag kasi may dumadayo rito, nakagawian na naming maghanda bilang pagpapakita ng aming pasasalamat sa kanila. Ngayong gabi kayo ang sentro ng lahat. Kaya mga kaibigan, magbihis kayo ng maganda. Huwag kayong mahiya at ituring niyo ang lahat ng tao rito bilang mga kapamilya. Wika ni Aping sa kanila. Nang marinig naman yon ng kanyang mga kasama, dali-dali naman itong pumasok sa kanilang silid. Magmula noong gumaling ito mula sa kanilang sakit, tila bang kapansin-pansin ang hindi nito pakikipag-usap sa kanya. Kung kumilos din ng mga ito, parang hindi siya kasama, kaya naman medyo naiilang na rin siyang sumabay sa grupo. Ayon sa kanya, na kung meron lang masasakyan noong mga oras na yon, uuwi na talaga siya. Bukod kasi sa hindi na siya komportable, ramdam niyang hindi na siya ligtas sa lugar. Ngunit sa kasamaang palad, wala siyang naisip na paraan kung papaano siya makakauwi. Kung tatahakin niya kasi ng mag-isa ang daan patungo sa huling baryong nadaanan nila, may posibilidad na maligaw siya dahil sa layo nito. At isa pa, wala siyang lakas ng loob na magpagala-gala sa lugar na yon, buhat sa wala siyang ideya ukol sa mga nilalang na makakasagupa niya. Pagsapit naman ng gabi, ramdam na nila ang matinding kasiyahan sa baryo. Pagtawag sa mga pangalan ng kanyang kaibigan, dali-dali namang lumabas ang mga ito. Si Valerio naman noon, medyo nagdadalawang isip pa
hanggang sa napansin niya na hindi tinawag ang pangalan niya. Kaya naman imbis na lumabas, minabuti na lang niyang sumilip sa ikalawang palapag. Ang buong akala niya kasi, nakalimutan na siya ng mga tao sa lugar. Sumagi rin sa kanyang isipan na hindi talaga siya imbitado, kaya naman nawalan siya ng lakas na humarap sa mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito niya nasilayan ang masayang kaganapan sa labas ng bahay. Lahat puro masasaya. Animoy mga malalapit talaga ang mga ito sa bawat isa. Ngunit, habang tumatagal ang selebrasyon, dito niya na unti-unting napapansin ang mga bagay na hindi dapat naroon. Ayon kay Valerio, habang pinagmamasdan niya ang mga tao sa lugar, kapansin-pansin ang paglalaway ng mga ito. May mga pagkakataon ding kumukulubot ang kanilang mga balat na animoy hindi nila ito pagmamay-ari. At ang mas nakakaalarma pa, paminsan-minsan nakikita niyang umiitim ang mga mata ng mga taong imbitado. Kalaunan, pagkatapos naman ng kasiyahan, biglang binalot ng katahimikan ng buong paligid. Isa-isa na ring namatay ang mga sulong nakapalibot hanggang sa ang natira na lang yung mga malalaking siga na ikinalat ng mga ito sa labas ng bakuran. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang may marinig siyang sigaw ng mga kababaihan. Wala siyang ideya kung saan ito nagmumula, hanggang sa may nakita siyang grupo ng mga kalalakihan na merong pasan-pasang kawayan kung saan nakagapos ang mga ito. At lahat ng mga biktima, literal na wala ng saplot sa katawan. Butot balat na rin sila, tapos punong-puno sila ng pasa na animoy binugbog muna bago ito igapos. Nang marating naman ang mga ito ang entablado, isa-isa itong ibinaba ng mga lalaki. Inalis na rin ito ang lubid para naman kahit papaano maging komportable ang mga ito. Matapos ang mga pangyayari, dito na muling nagsigawan ang mga nilalang. Bawat isa tuwang-tuwa, na animoy isang masayang pagtatanghal ang kanilang nasisilayan. Di nagtagal, pagtila ng sigawan, may lumapit doong matandang babae na merong daladalang matalas na patalim. Ito ang ginamit nito upang laslasan ng leeg ang lahat ng babaeng naroon. Nang may sakatuparan na ito ng matanda, bigla naman yung bumulagta kasabay ng dali-daling paglapit ng mga nilalang na kanina pang naghihintay. Bawat dugong dumadaloy sa entablado, hinigop ng mga ito na parabang matagal na silang hindi nakatikim ng ganun. Maya-maya pa, naglabas na rin ng matatalas na sundang ang iba para simulan na ito ay tadtarin. At sa sobrang gulo ng mga ito, halos magkalat ang karne ng mga biktima sa paligid. Kahit madumi na, patuloy pa rin sa pagtadtad bago ito ilagay sa kawang may kumukulong tubig. At nang mapakuluan na ang mga karne, agad itong iniahon ng mga nilalang, sabay inilibot sa mga taong kanina pang takam na takam. Kitang-kita mismo ni Valerio kung papaano ito lamunin ng mga nilalang kasama ng kanyang mga katrabaho. Dala ng gulat at matinding takot, dahan-dahan naman siyang gumapang pabalik sa loob ng kanilang silid. At para hindi siya matagpuan ng mga nilalang, pinag-igihan niya ang kanyang pagtatago. Awa naman ng Diyos, hindi siya natuklasan ng mga ito hanggang sa sumapit ang sumunod na araw. Nang mapansin naman niyang may liwanag ng pumapasok sa silid, dito pa lamang siya napabalikwas sa hinihigaan niya, kasabay ng pagsilay niya sa kanyang mga kasama. Sa estado ng mga ito, animoy akalain mo talaga ng mga pangkaraniwan pa itong tao. Bukod sa ganun pa rin naman ang itsura nila, wala kang makikitang halos malaking pagbabago maliban sa pamamaraan nila ng pag-iisip. Dagdag pa niya na, kahit natatandaan pa rin naman siya ng mga ito, aminado siya na lahat ng yon, pawang panlalaro na lang. Pagpatak ng 8:00 ng umaga, dito na sila nagsimulang kumuha ng mga ipinunta nila.
Sako-sakong bato na may mga ginto ang ibinigay noon sa kanila ni Aping, pero lahat ng yon hindi niya pinagkainteresan. At nang mapansin naman ito ang kakaiba niyang kilos, bigla itong ngumisi kasabay ng dahan-dahan itong paglapit. Anong problema, Valerio? Akala ko ba gusto mong yumaman ng biglaan? Ito nang pagkakataon mo, kaya bakit mo pa sinasayang? Tsaka, huwag mo nang lalahanin ng mga kaibigan mo. Sa amin na ang mga yan. Napakaswerte mo sapagkat hindi ko inaasahan na meron ka palang daladalang pangontra. Malakas ang pangontrang taglay mo at yan ang rason kung bakit hindi ka namin pwedeng galawin. Pero huwag kang magpakakampante dahil sa oras na malaman ko na ikinalat mo ang tungkol sa aming lahi, kapag nakabalik na kayo, meron kang kalalagyan. Pagkarinig niya sa sinabi nito, di na siya umimik pa. At sa halip na sumagot, tumango na lamang siya hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Dumaan pa ang mga araw. Hindi lang ang nangyayaring pagkatay sa mga naunang biktima ang kanyang nasaksihan. Nakita rin niya sa lugar kung papaano lamunin ng mga ito ang mga sanggol na nakuha nila sa katawan ng mga buntis kasama ng mga walang kalaban-labang mga bata. At habang nasasaksihan niya ang mga ito, pakiramdam niya sa lugar na yon, matagal na itong iniwan ng Panginoon. Paunti-unti, tanging ang kanyang sarili na lamang ang kanyang inaalala hanggang sa dumating ang araw ng pag-alis nila. Huli na nang nalaman niya na kaya pala ginagawa ito ni Aping ay para makapanghakot ng mga bagong miyembro sa mga kabayanan. Ito kasi ang magiging daan ng mga nilalang upang mas madali silang makakuha ng kanilang mga biktima. Nalaman din niya na sa loob ng halos 200 taon, siya pa lamang ang katangi-tanging tao na nakaligtas ng buhay sa lugar na yon. Di niya mawari kung paano ito nangyari. Ngunit base sa sinabi ni Aping sa kanya, dahil umano ito sa rosaryo na kanyang dala. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, bigla siyang binalot ng takot kasi yung rosaryong yon, siya lang ang nakakaalam nun. Pamana ito ng lola niya na namatay pa noong panahon ng giyera. Dagdag pa niya na laking pasasalamat na lamang talaga niya at nakasanayan niya itong palaging dalhin. Dahil kung nataong hindi, malamang sa malamang, hindi niya na maisasalin sa kanyang mga anak ang tungkol sa kwentong ito. Pagdating nila noon sa huling baryong dinaanan nila, agad namang isinoli ni Aping ang mga gamit nilang kabayo. Di nagtagal, nang akmang aalis na sila, naglakas loob siyang magpaiwan. Nakita na naman kasi niya yung lalaking may-ari ng kabayong yon, na pasimple lang na nakatitig sa isang tabi. Dahil dito napagtanto niya na mas mainam na humiwalay na siya sa kanyang mga kasama para masiguro ang kanyang kaligtasan. Di naman siya noon tinutulan ni Aping, kaya nung marinig nito ang paalam niya, nagmamadali din naman yung umalis. At nang makalayo na ang mga ito, doon na siya unti-unting nilapitan ng mga taga-baryo. Bakas sa mukha ng mga taong yon ang matitinding pagdududa hanggang sa dito na niya ipinakita ang rosaryo na kanyang daladala. Pagsilay naman ng mga ito sa bagay na yon, agad na nawala ang mga katanungan sa kanilang mga muka. Paunti-unti, kinilala na rin siya ng mga ito, kasabay ng pagbibigay sa kanya ng mga pagsubok upang mapatunayang isa nga siyang ganap na tao. Matapos naman yung gawin ng mga taga-baryo, agad siyang inanyayahan ng may-ari ng kabayo na pumasok sa bahay nito. Sa pamilyang yun siya nagtagal ng ilang araw bago ito nagdesisyon na ihatid siya sa kanila. At sa loob ng mga araw na yon, marami itong ibinahagi ukol sa baryo na kanyang napuntahan. Kinatay na rin ito ang mga kabayong hiniram nila dahil nababahala din ito na baka nagdadala na yon ng kakaibang salot. Ayon sa lalaki, hindi na bago sa kanilang ganoong kaganapan. Meron silang kasunduan sa mga nilalang na yon, ngunit kahit alam nila na bawal silang makialam,
hindi ito kinakaya ng kanilang mga konsensya. Yun nga lang, wala silang lakas na kalabanin ng mga ito dahil alam nila kung ano ang mangyayari sa oras na yon ay kanilang gawin. Dagdag pa nito na, totoong mga aswang ang mga nilalang sa baryo at tuwing katapusan ng buwan, dumaraan ito sa kanilang lugar, bitbit ang mga panibago nitong mga yanggaw. At ang mga yanggaw na yon ang siyang gagawa ng trabaho nila sa mga bayang hindi nila bistado. Hahakot din ng mga ito ng mga panibagong biktima upang maipagpatuloy ang lahi nila. Ngunit kadalasan walang kakayahan ng mga bagong yanggaw na magdala ng mga bagong kaanib, maliban na lang kung may kasama itong matataas na uri ng nilalang, kagaya ni Aping. Malimit sa mga nilalang na napapadaan, mga pagkain ang dala. Kaya naman ayon sa lalaki, na kapag kasama mo si Aping na pumunta sa baryo, medyo may tsansa ka pang makabalik ng buhay. Pero kapag iba ang kasama mo, tsak na ang iyong kamatayan. Imbis kasi na bakasyon ang inyong dadatnan, agad kayong huhulihin ng mga kasamahan nito, pagtapak na pagtapak nyo pa lamang sa baryo. Pagtatapat pa ng lalaki na, marami na siyang nakitang ganoong pangyayari, at sa katagalang nakakasaksi siya ng mga ganon, nasanay na lang din siya. Labis-labis ang naramdaman nitong pagkagulat nung bumalik itong si Valerio na normal. Gayunpaman, alam na mga ito na tsamba lang ang pagkaligtas niya. At sa mga susunod, hindi na ito mangyayari. Alam ng taong yon na kapag naisahan si Aping, mas pag-iigihan pa nito ang pag-akay ng mga panibagong kaanib at pagkuha ng mga biktima na kalimitan nitong idinadaan sa tulay na baryo patungo sa pugad ng mga aswang. Pero yung mga nakatira sa karatig baryo nila Aping, alam na ang pangontra kung papaano doon makakalabas. Pero saan naman nila mahahanap yung taglay-taglay na makapangyarihang rosaryo na taglay ni Valerio?